Good day mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat paki-like and share naman po ang ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong update sa mga kabanata ni Mr. Daryl Darby. Maraming salamat po. Ang asawa kong tinitingala ng lahat kabanata 3401, mukhang walang katapusan ang tawanan nila. May kung anong mali sa mga taong ito. Hindi ay nagpapatrolya sila dapat imbes na gumawa ng kaguluhan para sa akin. Isip ni Daryl habang naka-esmad, tapos ay lumingon siya kay Barkley at sinabi ng may ngiti, isang hamon, para namang may karapatan kang gawin iyon. Napahinto siya sa kung anong sinabi ni Daryl. Agad na tumigil ang tawa nila bago magbigay daan sa galit, baliw kang talaga, ang lakas ng loob mong sabihin ang kapitan namin na wala siyang karapatang hamanin ka. Saan kaya siya nakakakuha ng lakas ng loob? Mababa yata ang tingin niya sa atin, di ba? Lumapit lalo si Jesse kay Daryl at tinuro ang kanyang mukha. Gusto mo bang mamatay? Kung takot ka sa hamon, akuhan mo ito ng parang lalaki, huwag kang umasta na parang. Umalis kayo sa harapan ko. Naubos na ang pasensya ni Daryl, tinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Jesse. Ang sigaw ni Jesse ay sumabay sa tunog ng laman sa laman. Ang puwersa ay sobrang lakas na halos mag-360 na siya bago bumagsak sa lupa. Nakakaawang tingnan ang namaga nitong mukha. Sa katayuan, walang plano si Daryl na siya ang unang mananakit, pero hindi na niya mapigilan ang kanyang galit dahil sa patuloy nilang panggugulo. Ang mukha ni Barkley at ng kanyang mga tauhan ay halos mamula sa galit, ang lakas ng loob ng lalaking ito na sakta ng isa sa kanila. Ikaw, tumayo si Jesse hawak ang kanyang pisngi. Galit na galit ang kanyang ekspresyon habang pinapagalitan si Daryl. Ang lakas ng loob mong saktan ako, pagsisisihan moan kahit kititing na pagtapak mo rito sa palasyo. Hindi siya pinansin ni Daryl at lumingon siya kay Barkley. Tatanggapin ko ang hamon mo sa isang kondisyon. Kapag nanalo ako lahat kayo ay tatawagan akong boss sa tuwing nakikita niyo ako, at kapag natalo ako, aalis ako agad dito. Hindi inaasahan ni Barkley iyon at pansamantalang natameme, matapos niyang bumalik sa ulirat. Sinabi niya, para namang mananalo ka, magligpit ka na ng gamit dahil siguradong matatalo ka. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo. Tingnan natin, hindi malakas ang boses niya, ngunit malaki ang tiwala niya sa sarili niya. Gumawa ang mga nagpapatrol na gwardya ng silid para sa kanilang dalawa. Lahat sila ay nasa sabik na isipin na makitang manalo ang kanilang kapitan laban kay Daryl. Umaasa sila na makitang bogbog si Daryl, tama lang iyon sa kanya dahil sa pagsasawalang galang niya sa kanilang kapitan. Talaga naman ang laki ng tiwala mo sa sarili mo. Malamig na tumawa si Barkley. Wala kang babawiin sa sinabi mo pagkatapos matalo sa laban. Ang banal na enerhiya ni Barkley ay sumabog sa isang kisap mata habang agad niyang pinuntahan si Daryl kasama ang kanyang nakataas na kamao. Kasing bilis siya ng kidlat at walang oras na napalapit kay Daryl. Ngumiti si Daryl at mukhang hindi nababagabag. Sa halip, pamuna siya kay Barkley, at sa makatuwid. Ang laban ay nagsimula na. Sa katunayan, gustong patumbahin ni Daryl si Barkley sa isang suntok lamang, pero pinigilan niya ang sarili niya. Tsaka, nasa palasyo siya, kailangan niya pa ring hanapin ang Holy Jade Scripture. Tsaka, nasa sulok na siya ng pagpapataas ng antas ng banal na karangalan. Kaya gusto niya na kuhain ang oportunidad na maranasan ang lakas ng banal na enerhiya. Halos malabo ang kanilang mga katawan habang gumagalaw sila sa paligid ng palasyo, ang pagsasanib puwersa nila ang nagiging dahilan ng pagtaas ng malakas na hangin na bumabalot sa hangin. Si Jesse at ang iba pang mga gwardya ay labis na nagulat sa nakikita nila sa kanilang harapan. Paano nangyaring si Daryl, ang banal na hari, na kayang tapatan ang kanilang kapitan, na isang banal na karangalan? Kabanata 3402, gulat na gulat si Barkley. Mas naiintindihan niya ang nangyayari kumpara sa mga tauhan niya. Mukhang hindi nga ganoon, pero naubos na yata ang mayroon siya upang depensahan ang sarili niya sa mga atake ni Daryl. Ang nakakagulat pa ron ay ang katotohanan na 2 beses ang bilis ni Daryl kaysa sa kanya. Paano nangyari iyon? Isa lamang siyang banal na hari, paanong nangyari na mas malakas siya? Walang tigil ang suntok ng parehas sa kanila. At ang epekto ay sobra sa nakakayanan ni Barkley, napasinghap siya at nalaman na nahihirapan siyang tumayo. Kaya gumawa siya ng mga hakbang paatros, para naman kay Daryl, kalmado at matatag pa rin siya tulad ng dati. Nabaluktot ang ekspresyon ni Barkley matapos panatilihin ang sarili niya,
Inayos niya ang tingin kay Daryl at gustong magsalita ngunit ramdam niya na parang mayroong nakabara sa kanyang lalamunan. Sina Jessie at ang lahat ng kanyang tauhan ay natameme na talo ba talaga ang kapitan nila? Imposible? Tsaka, isang banal na karangalan si Barkley? Ngumiti si Daryl kay Barkley? Sinabihan na kita, ang katotohanan na wala kang laban sa akin, gusto mo pa rin bang magpatuloy? Hindi pa napahiya si Barkley ng ganito noon, sa isang ugong, pumunta siya papunta kay Daryl ulit. Umiling si Daryl at sinabi, hindi ka pa ba susuko? Wala na akong pasensya na natitira sa'yo, biglang isang banal na enerhiya ang sumabog pabalik mula sa katawan ni Daryl tumungo siya mula sa mababang banal na karangalan. Naging iba ang kanyang katauhan kumpara sa dati, hindi na siya isang banal na hari. Tuwing laban nila ni Barkley, may bago siyang naintindihan sa banal na enerhiya at dahil doon, matagumpay siyang tumungo sa bagong level, kaya hindi na niya naisayangin ang oras sa walang kabuluhang laban na iyon. Halos hindi makahinga ang lahat sa makapangyarihang aura ni Daryl, ang bagong kapangyarihan na natuklasan ni Daryl ang nagpatameme kay Barkley, kay Jessie, at sa lahat ng nagpapatrolyang gwardiya, isa lamang siyang banal na hari kanina. Paano siya naging isang banal na karangalan? Ginagamit niya ba ang pakikipaglaban para tumaas ang antas niya? Tumitig si Barkley kay Daryl nang hindi kumukurap, hindi talaga siya makapagsalita. Talaga bang lumakas siya dahil sa laban namin? Tao ba siya? Gumawa ng hakbang si Daryl papunta kay Barkley? Tao ka, bilang kapitan ng mga nagpapatrolyang gwardiya, inaasahan ko na totoo ka sa iyong salita, tama. Tanong niya nang may ngisi sa labi, madrimang nagbago ang ekspresyon ni Barkley nang marinig iyon. Humugot siya ng isang malalim na hininga, yumuko ang ulo, at sinabi niya sa isang may respeto na tono, Boss, tinupad niya ang parte ng napagkasunduan kahit na malaki ang nawala sa kanya dahil dito. Ang pagpapatotoo sa kanyang salita ay nakakabawas ng hiya kesa hindi ilabas ang kanyang sama ng loob, hindi niya inaasahan na pupunta siya sa ganoong sitwasyon. Nalulugod na tumanggo si Daryl, tama na iyon, ngayon dalhin mo ang mga tauhan mo at umalis. Tandaan na itama niyo ang ugali niyo sa oras na makita ko kayo sa susunod, tapos ay umalis na siya. Matamlay na tumitig si Barkley sa paalis na figure ni Daryl, maghintay ka lang, Darren Derby, pagbabayaran kita ng 10 beses kumpara sa mga nagawa mo sa akin ngayon. Matapos ng ilang sandali, matagumpay na nakapasok si Daryl sa silid ng Reyna, nakita niya namang walang problema kahit na ang seguridad ay maluwag tuwing tanghali. Kabanata 3403, sa oras na makapasok siya sa silid ng Reyna, nakaamoy si Daryl ng kaunting halimuyak at naisip ang nangyari noong nakaraang senaryo. Ang saya siguro sa pakiramdam kung hindi lang siya galing sa ibang mundo, mananatili sana siya ng matagal para matitigan palalo ang kagandahan ng Reyna. Bumalik siya sa realidad, tinampol ang sariling noo, at nasa estado na ng paghahanap sa Holy Jade Scripture. Hindi lamang maluwang ang silid ng Reyna pero sumisigaw din sa karangyan, umabot siya ng 1 oras upang tingnan ang bawat sulok nito, gayunpaman, wala siyang nakuha. Wala ba rito ang Holy Jade Scripture, isip ni Daryl bago mapansin ang kaunting umbok sa likod ng ivory na kama, maliwanag ito at mukha itong tagong lugar, tumungo agad siya roon, kinatok ito ng walang pag-aalinlangan, at tama nga ang suspisyon niya talagang may muwang ang pader. Nakita niya ito. Sa sobrang tuwa, bubuksan na sana niya ang tagong pintuan ng isang malutong na boses ang narinig niya sa labas, at ang babae ay naglakad patungo sa silid. Ate, sigaw ng babae, nakasuot siya ng isang berdeng mahabang bestida, mayroon siyang gintuang buhok at katanji tanging mukha. Nakita na siya ni Daryl sa unang pagkakataon noong nakaraang gabi, ito ay si Angeline, ang kapatid na babae ng Reyna. Huli na upang makapagtago si Daryl nang makita siya nito. Nakita siya ni Angeline, at tumayo siya roon sa gulat. Sa sumunod na sandali, bumalik na siya sa kanyang ulirat, ikaw ang lalaki na iyon noong isang gabi, narinig ko na ginawa ka ng kapatid kong maging gwardiya sa bungad ng palasyo, naging mahigpit ang tono niya, kaya, hindi ka pa rin pwede rito nang walang permisyon, bakit hindi mo sabihin sa akin ngayon kung ano ang ginawa mo rito? Ako ay, kinamot ni Daryl ang ulo niya at mukhang naiiyak, wala siyang ideya kung paano sagutin ito. Kilala niya na ito mula nung kagabi, kaya mas mahirap na gumawa ng kasinungalingan. Hoy, gumawa ng ilang hakbang si Angeline palapit sa kanya at mataman siyang tinitigan, may gusto ka ba sa kapatid ko, kaya ka nandito, para ma-especially iya mo siya kapag bumalik siya.
Hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiiyak sa akusasyon niya, sobrang namamangha siya sa imahinasyon nito. Hinamot niya muli ang kanyang ulo at sinabi ano. Ang makita ang kanyang pagmamaang-maangan. Mas lalong nakumbinsi si Angeline sa hula niya, mabuti na inamin mo, huwag kang mag-alala. Basta ay makinig ka lang sa akin, hindi ko sasabihin sa kapatid ko ang tungkol doon, ani niya nang may malademonyong ngiti. Tsaka, maganda ang kanyang kapatid niya at Reyna sa ngalan nito. Hindi nakakapagtaka na maraming nagkakagusto sa kanya. Natameme si Daryl, tinatakot niya ba ako, anong gusto niya mula sa akin, isip niya. Hindi ko alam kung anong gusto mo, pero gagawin ko ito basta ay huwag mo lang sabihin sa Reyna. Ani Daryl nang may mapait na ngiti, wala siyang magawa kundi ang makisabay kay Angeline dahil pagpatay ang kaparusahan sa pagpasok sa silid ng Reyna. Malokong ngumiti si Angeline at sinabi sa mababang boses, mabuti kung ganon. Inuutusan kita na humanap ng paraan upang mapaalis ako sa palasyo ngayon, tapos ay umikot siya upang tingnan ang kalangitan sa labas ng silid ng punong-puno ng pananabik ang mga mata. Hindi pa nakakaapak ang kanyang mga paa sa palasyo at gusto niya palaging makita ang itsura sa labas. Natural lamang sa kanya na hindi palagpasin ang oportunidad na nasa harap niya. Kabanata 3404, napahinto si Daryl, at sobrang lakas ng kalampag ng puso niya sa kanyang dibdib. Hinihiling niya na sana ay nagbibiro lang siya. Kahit na ang maharlikang pamilya ng Roland Continent ay hindi kasing higpit ng katulad sa Nine Mainland, isa pa ring prinsesa si Angeline, kapatid siya ng Reyna, umiling si Daryl, kahit ano huwag lang iyon na ang katapusan para kay Daryl kapag nalaman ng Reyna na dinala niya si Angeline sa labas ng palasyo, tsaka, nakuha na niya ang tiwala ng Reyna. Namula sa galit ang mukha ni Angeline, wala ka nang magagawa. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, pupunta ako sa Reyna ngayon at sasabihin sa kanya na pumasok ka sa silid niya nang walang permisyon at minolestya mo rin ako. Ako ay, naiiyak si Daryl, pakiramdam niya na gusto niyang gumawa ng walang kabuluhang bagay basta ay makuha lang ang gusto niya. Sige, ngayon lang, sabi niya sabay tango at isang mapait na ngiti, mayroong isa sa 1,000 mga rason kung bakit hindi gusto ni Daryl na dalhin siya sa labas ng palasyo. Pero ang mga rason na iyon ay walang-wala kumpara sa pagiging irreasonable ni Angeline. Sa wakas, tuwang-tuwa si Angeline, hintayin mo ako riyan. Palitan ko lang ang damit ko, sabi niya at agad lumabas ng kwarto, maya-maya ay bumalik siya at nakabihis sa isang uniforme ng gwardiya, at ang dalawa sa kanila ay lumabas ng palasyo ng magkasama. Ilang minuto ang lumipas, nakarating na sila sa mga kalsada, maganda ang panahon, at maraming mga tao ang naglalakad sa paligid. Sobrang buhay ang lahat ay gumagawa ng distansya kila Angeline at Daryl dahil takot sila na masaktan ng mga maharlikang gwardiya. Hindi gusto ni Angeline iyon, at nagpalit sila ng kasuotang casual, gayunpaman, dahil sa kat-Angie tanging mukha ni Angeline at magandang hubog ng katawan, kahit ang ordinaryong bestida ay hindi kayang itago ang kanyang karangyan, kahit ang ganoong kaganda na nakatayo bago sa kanya. Walang gana si Daryl na hanggang iyon, matapos lumibot ng 1 oras o sobra pa. Sa wakas ay sinabi niya, sa tingin ko ay kailangan na nating bumalik ngayon. Gusto pang maglakad ni Angeline? At umiling, pwede kang bumalik mag-isa, gusto ko pang manatili ng mas matagal, malamang ay iniisip niya na iyon na ang huling tiyansa niyang lumabas. Nawalan ng pag-asa si Daryl nang marinig iyon, sinusubukan niya pa ring pilitin ito na bumalik sa palasyo nang may narinig silang nagtanong, ikaw po ba si Princess Angeline? Ang dalawa sa kanila ay lumingon at binati ng isang mayamang lalaki kasama ang kanyang mga taga-bantay. Dennis Reeves, ang anak ng commander ng garrison ng kapital ay tumango sa kanila, natuwa siyang makita sila. Oo, ako ang prinsesa, anong ginagawa mo nito? Tanong niya habang nakatitig sa kanya, bilang anak ng commander ng garrison. Nakita na ni Dennis ang Reyna at si Angeline noong nasa lugar siya nila. Naglagay si Angeline ng isang daliri mula sa kanyang pulang mga labi at malumanay na sinabi, huwag kang maingay, tumakas lamang ako sa palasyo nang hindi nalalaman ng Reyna, tapos ay gumangin siya sa kanyang paligid. Tumango si Dennis at sinabi, naiintindihan ko, Princess Angeline, huwag kang mag-alala, itatago ko ang sekreto mula sa kamahalan. Ang titig niya na nakaton kay Angeline na parang hindi nakikita ni Daryl, bakit naman kung wala lang naman si Daryl kung isang gwardiya. Umismid si Daryl, bumalik na dapat sila dahil nakilala na sa isang iglap si Angeline, Prinsesa, kailangan na talaga nating bumalik ngayon,
Sabi niya, pwede bang tumigil ka sa kakaganyan mo, bawi ni Daryl sa kanya. Kabanata 3405, sinubaybayan ni Dennis si Daryl at sinabi sa isang hindi natutuwang tono, ang lakas naman ng loob isang gwardiya na tulad mo na mag-utos sa prinsesa, yumuko ka, pagkatapos ay lumingon siya kay Angeline na may isang mapalagay ng ekspresyon sa kanyang mukha. Si Angeline ay hindi lamang ang nakakabatang kapatid na babae ng Reyna ngunit sikat din sa kanyang kagandahan, sa loob ng mahabang panahon, hinahangaan siya ni Dennis mula sa malayo. Dahil nasa labas siya ng palasyo, sisiguraduhin niyang gagamitin ang pagkakataong iyon upang mapaboran siya. Hindi pinansin ni Daryl ang tono ni Dennis, nasanay siya sa mga taong katulad niya at walang imik na mag-abala pa sa kanya, may isang bagay lamang sa kanyang isipan kung paano mapapayag si Angeline na bumalik sa palasyo. Lumapit si Dennis kay Angeline at sinabing, Prinsesa, hindi ka araw-araw nakakaalis ng palasyo, may alam akong isang kawili-wiling lugar, gusto mo bang sumama sa akin? O, saan iyon? Nagtanong si Angeline nang may nagniningning na mga mata, tiyak na sobra na ang kanyang kuryosidad, siya ay nakulong sa palasyo ng matagal kaya hindi mahirap makuha ang kanyang interes. Ngumiti ng misteryoso si Daryl at sa isang mahabang tinig, sinabi niya, 2 araw na ang nakakaraan, mayroong isang alingawngaw na lumibot sa isang dragon na lumilitaw sa isang bundok sa labas ng kapital. Lahat ito ay maaaring pag-usapan, at ang ilan sa kanila ay nagtungo roon upang suriin ito, plano kong pumunta doon kasama ang aking mga tauhan ngayon, at lubos kong kinagagalak ang pagsama mo sa amin, sa pagbanggit ng isang dragon, ang katawan ni Angeline ay nagsimulang manginig, at mayroong bakas na kuryosidad sa kanyang mga mata. Tsaka, ang isang dragon ay ang pinakamalakas na nilalang sa mundo, at hindi pa nagkaroon ng isang dragon na nakikita ng higit sa 2,000 taon. Talaga? Tanong ni Angeline, syempre, hinding-hindi ako magsisinungaling sa iyo, prinsesa, sinabi ni Dennis same time na tinanggo ang kanyang ulo. Tuwang-tuwa si Angeline at tumanggo ng paulit-ulit, gusto kong pumunta. Ang simpleng pamamasyal sa labas ng palasyo ay doble na sulit ito kung makakakita siya ng isang dragon. Nagsimulang mabalisa si Daryl sa pagliko ng mga kaganapan at nagtaka kung pinag-uusapan nila ang tungkol sa dragon na nasakop niya. Tayo na, natuwa si Dennis, pagkatapos ay lumingon siya at sinabi kay Daryl na may Simon Got, ikaw, hindi mo na kailangang sundan kami, tiyakin kong maayos ang prinsesa, ayaw niya ng isang banal na hari na pigilan silang lahat, umismid Daryl. Hayaan mo siyang sumama sa atin, mahinang sinabi ni Angeline. Wala siyang lakas na loob talikuran siya dahil siya ang tanging dahilan na kung bakit siya nakaalis sa palasyo, dahil ito ang kahilingan ni Angeline, wala nang sinabi si Dennis, di nagtagal, ang grupo ay nagtungo sa bundok, sa buong daan. Nakita nila ang maraming tao na bumababa sa bundok, totoo na ang tsismis ay nakakaakit ng maraming tao, gayunpaman, wala sa kanila ang naglakas loob na makita ang isang sulyap ang dragon, sa oras na makapunta sila sa bundok, sinubukan ni Dennis na makarating sa mabuting panig ni Angeline, prinsesa. Narinig ko ang dragon ay makikita sa isang kuweba, huwag kang matataranta kung may makita kaming isa, o protektahan kita, kahit anong mangyari. Nang marinig ang deklarasyong iyon, natuwa si Angeline kahit na wala siyang ideya kung bakit, lumipas ang isa pang ilang minuto, at naabot ng grupo ang bungad ng kuweba. Nakasimangot sila nang makita nila ang isang pangkat ng mga makapangyarihang lalaki na may itim na nakatayo doon. Sila ay bahagi ng isang pangkat ng paglilinang na naghahanap para sa dragon. Ang nangunguna sa grupo ay isang mabangis na lalaki na may isang magandang mata lamang. Hoy, sumigaw siya sa grupo ni Daryl. Pagkatapos, sinabi niya, sa amin ang lugar na ito, umalis na kayo, ngayon. Ang pangalan ng pinuno ay si Kit Walker, isang pangunahing miyembro ng Blood Wolf Group. Gayunpaman, kahit na sila ay bahagi ng isang masaganang pangkat ng pangangaso, kumilos sila tulad ng mga bandido, nandoon din sila dahil narinig nila ang alingawngaw tungkol sa dragon.